Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. Ito mga kababayan ha, ipapakita ko po sa inyo kung paano po magsinungaling yung spokesperson ng Malacanang na si Undersecretary Attorney Claire Castro. O ito, balita to ha, balita. Gusto kong ipanood sa inyo yung balita galing sa UNTV, yung pakiusap at hiling ng mga taga-Hagonoy, Bulacan. Dito tayo mag-umpisa. Dito tayo mag-umpisa isa sa mga example 'no, na nagsisinungaling siya. O ito, puntahan natin itong balita, pakiusap 'no, ng mga alkalde at mga residente ng mga taga-Hagonoy, Bulacan. Galing po ito sa UNTV News and Rescue. Pasok po. Tugon sa kanila yung panawagan nila ano sa Pangulo at ano na yung nangyari diyan sa mga natenggang flood control project diyan. Yun nga yung hinihintay ng mga taga-Haguno, yung pagbisita ni Pangulong Marcos. Pero wala pa silang natatanggap na abiso kung kailan at anong araw darating. Pagdating naman sa flood control project ay nakatenga pa rin at hindi rin na nakatulong ang mga proyekto sa baha. 26 na barangay ng bayan ng Hagunoy ang nakakaranas pa rin ng pagbaha. Wala ng ulan pero ang baha lagpas bewang pa rin dahil sa epekto ng bagyo at regular na high tide. Sa issue naman ng flood control project, wala pa rin usad hanggang ngayon dahil hindi rin nagawa at natapos. Katulad niya, dapat flood control yan. Dapat matataas yan. Kung pinuputol nila yung sheet pile, mabababa na, mabubuhay pa. Kasi ang nangyari, putol-putol, oh. Putol-putol yung project. Sana may continuity na ginawa nila ng master plan. For example, San Roque, isang isla na barangay. Kulungin ito ng sheet pile. Matindi rin ang pakiusap ng mga Uy, taga-Hagonoy mga na sana'y bisitahin o mapuntahan na sila ng Pangulo nang makita ang kanilang kalagayan at matulungan sila. Wait lang sir ha, yung mga kababayan paalala ha, 41 billion yung budget diyan at hindi alam ng gobernador ni Dan Fernando na merong ano diyan, kumbaga nag-budget diyan sa Bulacan ng 41 billion. Imagine niyo mga kababayan kung gaano katalino, yung isang gobernador ng isang lalawigan na hindi niya alam na may pinasok na 41 billion sa kanyang lugar. Imagine niyo, 'di ba? Kanilang problema sa flood control. Ang iba nagawang magpaskil na ng karatula para iparating ang kanilang pakiusap na mapuntahan sila ng Pangulo ng Bansa. Mas maganda po kung bababain talaga kami dito. Nang kataasan po ang tubig para makita po yung tamang aktwal na kalalagayan. Nananalig po kami na darating din yung panahon na dadalawin kami ni Pangulong Bongbong. Bisitahin mo naman kami dito, Pangulong BBM at Sec Beans Dizon, ano? Kasi para makita nila, pagbaba nila dito, yung kalagayan talaga na hindi lang sa balita, media, na nila nakakala, porque umuulan is normal lang yung pagbaha, no? Hindi. Normal na po dito yung paglaki ng tubig kahit wala pong high tide, dalang bagyo. Normal na po hanggang binti, hanggang hita. Samantala umaasa ang mga residente na makakarating kay Pangulong Marcos ang panawagang ay apektado ng baha sa Hagonoy, Bulacan. At yan, munang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. So, ayan mga kababayan nabalita po yan. Nabalita yan sa UNTV, sa GMA News, sa ABS, lahat ng mga mainstream media sa TV5. O puntahan naman natin yung naging press briefing ni si Claire Castro. 'Di ba? Kasi tawag dito, palagi daw palagi daw updated yung Pangulo, 'di ba? O ito, may tinanong sa kanya kasi patungkol sa recantation itong sino ba tong reporter ng GMA7? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero Maris Umali. O ito,
Dito kasi gusto kong ano 'no, kaya ko gustong iparinig sa inyo 'to kasi dito natin pagbabasihan na makikita mo talagang nagsisinungaling siya. Ito, ah, grabe. Oh, pasok, Madam Maris Umali, ano po yung tanong niyo? Ma'am, regarding po dun sa pag-recant ni Orly Guteza, has the President been informed or does he know about this recantation? Ano po ang reaction? Oo, dahil sa patungkol daw po doon sa recantation ni ano, pagbago ng affidavit, statement kung ano man ni Gutesa, alam na ba ng Pangulo? Tingnan natin kung anong sagot niya. Po niya? Parte ito ng balita kagabi. Parte ng balita, ha? So hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At O, yan yung pinaka-importanting sinabi niya diyan, mga kababayan. Hindi naman nahuhuli ang Pangulo sa balita, 'di ba? Siyempre lalong-lalo na ngayon nabaha, no? Maraming nabahaan, no? Sa Metro Manila, sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, karamihan, lalong-lalo na sa Bulacan, 'di ba? So sinabi niya dito, parte, parte ito ng balita, yung recantation ni Gutesa at hindi po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. wala siyang reaksyon na ibinigay sa Dito akin. tayo. Puntahan natin itong pakiusap ng mga taga-Hagonoy. Nabalita iyon, pinakita ko sa inyo, 'di ba? Sa TV5 binalita din 'yan. Sa ABS binalita din 'yan. Sa GMA7 binalita din 'yan. So pinarating ito lang ang isa sa mga pangyayari, no, na nagsisinungaling si Yusek Castro. Kasi sabi niya para lang daw wala daw fake news, 'di ba? Para sa sapatas. 'Di ba sabi niya? Maricel Halili, pasok po madam. Ano yung tanong niyo, yung pakiusap, no, ng mga taga-Hagonoy, Bulacan at lalong-lalo na ng mga taga-Bulacan na nabahaan? Matters, pahabol lang Yusek. Sa Hagonoy, Bulacan, may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos but of course pati kay DPWH Secretary Vince Tison. Ang nakalagay po doon sa mga tarp, bumaba kayo sa Hagonoy, bisitahin nyo, tingnan nyo at makinig kayo. Ano po ang tugon dito ng Malacanang? Will the President personally visit Hagonoy to check the flooding situation there? Hindi ko po alam so far ngayon nyo lang po yan di ba? Akala ko ba sabi mo hindi nahuhuli sa balita yung presidente ng Pilipinas? Di ba? Hindi nahuhuli yung presidente ng Pilipinas sa mga balita. Kasasabi mo lang noong the other day na press con mo patungkol doon sa tinanong na recantation kay Gutesa. 'Di ba? So ibig sabihin pinipili lang ni Bongbong Marcos yung pinapanood niya. Hindi totoo, no, na hindi nahuhuli sa mga balita si President Bongbong Marcos kasi siya mismo hindi niya alam. Ngayon Yusek, nagsasabi ka ba ng totoo o hindi? nabanggit sa akin. So Hindi mo rin alam. Akala ko nanonood ka palagi ng mga bali-balita. Kailangan manood ng balita, lahat ng mainstream media, lahat ng social media pinapanood mo. makakarating po at mamaya sabi nga po natin ay magkakaroon ng situation briefing ang Pangulo at tayo naman po ay makakasama roon at ipapahatid ko po
ang sinasabi niyo pong situation na ganyan sa ating mga kababayan sa Hagonoy at hindi naman po mag-aatubili na kung ano man po ang kailangan ng ating mga kababayan sa Hagonoy, yan naman po ay agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin sa ngayon, hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng buhos, no, ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan. O, 'di ba mga kabayan, ano yung masasabi nyo dyan? Itong press briefing na to, no? Tinanong siya, anong araw to? 20, no? Yung araw na ito, nung tinanong siya patungkol sa recantation nitong si Gutesa, no? August 20, 2026. Oh. Tapos ito, yung tinanong siya ni Maricel, yung pakiusap, hiling ng mga kababayan natin dyan sa Hagonoy, August 19. So nauna, no? Nauna yung tawag dito, yung sinabi, yung wala siyang alam, no? Nauna yung wala siya alam dito sa pakiusap ng mga taga Hagonoy. Tapos nung August 20, sinabi niya na hindi nahuhuli sa mga balita, si President Bongbong Marcos. O, 'di ba? Nakakalimutan niya na yung mga pinagsasabi niya, no? Isang araw lang. O, anong masasabi sa mga resibo, no? Ebidensya, no? Na nagsisinungaling si Jose Claire Castro. Sinabi mo na hindi nahuhuli sa mga balita yung presidente ng Pilipinas. Pero nakarang araw tinanong ka. Hindi po alam yan. Anong sinabi mo dito? Ngayon nyo lang po yan nabanggit Yan na sa akin. nabanggit sa akin. Dapat kasi tinanong mo na sa GC yan, Madam Maricel, para alam niya ang isasagot niya. Ikaw naman eh. Makakarating po at mamaya mo, sabi nga po natin ay magkakaroon ng ayan na. situation. So ayan mga kababayan. Tama ba na sabihin na nagsisinungaling si Jose Claire Castro? Or hindi, nakalimutan niya lang yung mga pinagsasabi niya? So comment niyo po kung ano yung masasabi niyo. Grabe, no? Pero sana, no, matawag dito, marinig, no, yung kahilingan ng mga taga Hagonoy, Bulacan na matingnan naman yung kalagayan nila doon. Kasi kahit na yung mayor nakiusap na nung nakaraang araw pa, pumunta siya doon sa kabilang lugar, andun pa rin siya sa Bulacan, pero hindi niya dinaanan yung Hagonoy, si Secretary Vince Dizon. So tinanungan ng mayor kung bakit hindi nila pinupuntahan yung Hagonoy. So yun talaga yung talagang parang hindi na ata humuhupa yung baha doon sa Hagonoy, Bulacan na yun. So sana, no, marinig yung kanilang kahilingan. So komento nyo po kung ano masasabi nyo dito, no? Napansin ko lang naman, no, na parang nagsisinungaling si Jose Claire Castro. Ay, hindi pala parang nagsisinungaling si Jose Claire Castro na sinasabi niya na hindi nahuhuli sa mga balita si President Bongbong Marcos. So ayan, God bless sa inyong lahat. Ingat tayo palagi. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin nandito sa Middle East. Bye-bye!